Ay, magandang gabi po. Nandito tayo ngayon, meron akong isang bagong advokasya. Isa-isahin ko po ang kwento ng mga lahat na namatay sa war on drugs kung kaya ko. So, ibig sabihin, magdedepende lang ako sa kung yung mga na-upload na sa YouTube. At kung wala akong nakita na na-upload, maaaring sa Facebook, ay pwede natin mahanapan. Pero at least, ang objective ko po rito ay para magiging patas ang labanan. Ah, ang tanong lang dito, sa ganitong istorya ba ito, mapatunayan ba na anong papel ni Digong Duterte dito? Yan po ang magiging yung magiging direksyon ng aking pagtatalakay. At ito po ay para sa kalinawan ng lahat ng Pilipino. Kasi marami po mga Pilipino kahit hindi nila alam ang pangyayari ay nabuo na sa isip nila na guilty si Digong. At marami ng Pilipino na dahil makadigong sila, nabubuo na sa sarili nila na hindi guilty si Digong. So, sisikapin natin tatalakayin isa-isa yung mga makikita natin mga ebidensya across the internet. So, either ko magbibigay kayo sa akin ng pruweba ng mga video, nakakatulong yon. So, ang ating story number 1 ay patungkol po ito sa isang Bicolano na nahuli ng PDEA at according to the PDEA people ay may dala palang granada. At habang tumatakbo sila sa kalsada, bit-bit yun at saka yung Bicolanong yun na nabhulihan na ng may 1 kilong shabu ata, ay sinasabi nila na nag-attempt daw na kinuha ang granada sa kanyang pantalon sa harap. So, how true is this? It is actually, i-discuss natin kung paano ditong diskarte. At kung ano talaga dapat na gagawin ng mga law enforcers sa mga sitwasyon na ganito. So, dito natin matutunghayan, mag-attempt tayo na magiging fair tayo. Wala tayong papanigan. At ang tanong lamang is, pag matapos natin maanalisa, ano po ba yung ating ebidensya na makikita na magiging guilty ba si Digong? At kung mayroon man isang guilty, sino ba dapat ang guilty? Ito po ang ating susubukan na hahanapin. Bilang pangunang tatalakayin natin sa adhikaing ito, ay nais kong ipresenta ito, yung video na ito. Ito po siya. So, ito ang title ng kaso, ng video ay Drug Suspect Killed, 3.4 million shabu seized. So, pakinggan muna natin at analisahin natin. Ito na po siya. PDEA is strengthening further its operation procedures and making arrests of drug suspects. Let's find out our why from Patrick De Jesus. Lives of PDEA agents who conducted a buy-bust operation in an apartel at Alabang, Muntinlupa were put at risk. The arrested suspect, who is identified as Edwin Cabezudo, pulled out a grenade inside the vehicle carrying the team while going to PDEA headquarters. The authorities were able to prevent the suspect from detonating the bomb by firing and killing him. Binunod niya yung granada, nagkagulo dun sa loob ng sasakyan. So, hinagapan ng mga operatiba na hindi niya mabunot yung pin. Dahil pag sumabog yun, nasa loob sila ng sasakyan. Bukod sa patay lahat yun nasa loob, sigurado sasabog yung sasakyan dun. Just how the suspect was able to escape with the grenade after getting arrested. Hindi namin alam, nasa groin area pala yung granada. Maliit lang kasi, maliit na grenade eh. Cabezudo was just released from New Bilibid Prison also because of a drug case. According to PDEA, he was one of the biggest drug distributors in the Bicol region, where he got his supply from Manila and Cavite. Recovered from him were half kilo of shabu worth 3.4 million pesos, budel money, and the grenade that was used. Also retrieved from the suspect was his analog cell phone that contains different contact numbers that may also be investigated. Because of the incident, PDEA assures that they will tighten the operating procedures being done in arresting suspects.
The agency added that this is also a proof that suspects are willing to resist arrest. Ito po yung malaman ng ating mga kababayan na hindi po biro ang trabaho ito, talagang lumalaban ng ating mga suspect. Patrick De Jesus for The Nation. So ito, inanalyze natin. Una, analyzein natin. Sir, hindi lang So ang analysis natin muna sa ngayon ay una, tingnan natin sa punto de vista kasi namatay eh. So general story first. General story, inaresto nila yung tao. Obvious naman na Bicolano ito na bumibiyahe kuno ng droga mula nangungumpra siya ng droga dito sa Cavite o Manila area. Tapos dadalhin niya yun sa Bicol area. Kung ganun nga ang trabaho ng tao, una, tanungin natin. Kung ganun ang trabaho ng tao, paano may papaliwanag ng PDEA? Kasi PDEA ang nag-aristo eh. PDEA nag-operate, hindi pulis. Paano may papaliwanag ng PDEA na nagsagawa sila ng tinatawag na buy-bust operation? Ano yung buy-bust operation dito? Pinapalabas nila na meron silang 3.5 million pesos at bibili muna sila daw dun sa Bicolanong yun. At ang kanilang trabaho ay naganap ito o nangyari po ito sa may bandang Cavite. Ang tanong ko na malaki, kung yung Bicolanong ito, kung ang trabaho niya ay magtitinda ng droga doon sa Bicol, unang tanong, bakit pumayag, kung totoo man, ang Bicolanong yan na magtitinda dito pa sa Cavite? Unang-una, wala pong tulak na magbebenta ng droga sa taong hindi niya kilala. Yan po ang unang premise ko. Pangalawang premise ko, kung ang biyahe na kilala niya ang lahat ng kanyang mga customer ay doon sa Bicol, bakit siya magbebenta rito sa hindi sa Bicol? In other words, I am now raising doubt whether or not it is true na nagkaroon ng buy-bust operation dito sa Metro Manila. Imposible, di ba? Ang pinagbibenta niya doon sa Bicol, alam naman nung mga tulak, hindi ka basta-basta papasok sa teritoryo ng ibang tulak. So kung doon siya laging nagtutulak sa Bicol, doon din siya magbebenta sa Bicol. Kung saang area man probinsya sa Bicol, hindi natin alam. Kasi napaka-general ng kwento. In other words, nagre-raise ako ng doubt na hindi totoo itong operation ng PDEA. So, diyan pa lang may problema na ang statement na ito. Number 2, diniklara nila na pinatay nila yung tao. At gumawa sila ng dahilan na yung tao na pilitan sila sa loob ng sasakyan na babarilin yung Bicolanong yun sapagkat daw ay nakabubunot siya ng granada sa kanyang harapan ng kanyang bulsa, ng kanyang pantalon. Imaginin mo, paano ba mangyari yan? Nakalusot siya. Ang alam ko naman, kapag mag-aristo ang PDEA, kap-kap sarado, yan ko na-aristuhan. So paano nangyari na nakalusot, ng kinapkapan lang, nakalusot, may granada pa pala, na nakabaon doon sa harapan ng pantalon niya? Pangalawang punto yan ng pagdududa na tinatanong ko. Pangatlong punto na pagdududa ko, inamin nila na pinatay nila ang tao. Pero yung hepe nila, nakita ko yung hepe nila si Derek Carion eh. Agent Derek Carion. Yung hepe nila, lahat sila na operatiba doon, nakasama sa pag-operate. Kasi kung ako ang boss nila, automatic na yan, sampahan ko sila ng murder case sa RTC kung saan man nangyari yung krimen na yan. At hayaan ko sila na magpatunay sa korte na talagang bumunot nga ng granada. Di ba? Ganon dapat. So ngayon,
ang kasunod na tanong dito. Be that as it may, kung ako tanongin nyo, sigurado yon mas malamang doon na pinatay ng mga PDEA agent yon. At mas malamang na walang bitbit na granada yon. At lalong mas malamang wala siyang bitbit na droga. Maaring nasa listahan siya ng mga tao na tinatarget nila. It's VT, high value targets. Ladies and gentlemen, sa mga nakikinig sa akin po, lahat po ng kasong droga na hinawakan ko nung ako'y nagtatrial pa sa RTC, naipanalo ko po lahat. At napatunayan ko po lahat na tanim ang ginagawa ng pulis o PDEA. Pasensya na mga pulis, pasensya na mga taga-PDEA. Meron nga isang PDEA agent niya, pagkatapos siya ma-cross-examine, tumakbo siya sa witness stand sa korte, tumalon palabas yung isang PDEA agent. Sobrang hiya siya sa mga tanong na tinanong ko sa kanya. Nakita niyo na ba yung punto? Kung gaano ka magiging totoo yan? Okay. Ang mangyari siguro, ipatugtugin natin ulit ito para makuha natin, ma-absorb natin. Patugtugin natin ulit. PIDEA is strengthening further its operation procedures and making arrests of drug suspects. Let's find out our why from Patrick De Jesus. Lives of PIDEA agents who conducted a buy-bust operation in an apartel at Alabang, Muntinlupa were put at risk. The arrested suspect, who is identified as Edwin Cabezudo, pulled out a grenade inside the vehicle carrying the team while going to PIDEA headquarters. The authorities were able to prevent the suspect from detonating the bomb by firing and killing him. Binunot niya yung granada, nagkagulo dun sa loob ng sasakyan. So, inagapan ng mga operatiba na hindi niya mabunot yung pin. Dahil pag sumabog yun, nasa loob sila ng sasakyan. Bukod sa patay lahat yung nasa loob, sigurado sasabog yun. Ay, grabe, ang ganda ng kwento mo, Mr. Derek Carion. Bakit kailangan sobra sa isa na putok? Bakit kailangan sa sobra sa isang putok? Kung totoo man yan, bakit ganon? Ngayon, Mr. Derek Carion, dinidemand ko po sa iyo, kung ikaw team leader niyan, lahat kayo dyan ay kasuhan ng murder sa korte, kung saan man ang sakop na korte niya. At hayaan ko kayo at himukin mo silang lahat na patunayan sa korte na ang nangyari nga ay nanlaban yung tao sa pamamagitan ng pagbunot ng granada. Alam mo, pagdating sa Granada, may naalala ko ng kwento eh. Meron akong MNLF commander na client. Sabi ng tauhan ni Colonel Max Sebastian ay nakuha daw granada sa taong yon. Colonel Max Sebastian, saan ka na ba ngayon? General ka na ba ngayon? Susulatan ko pang lang sequence si General Nicolas Torre. I am objecting to the promotion of Colonel Max Sebastian. Napatunayan ko po kasi ganito. Ang nangyari po sa kanila, inaristo nila yung naging client ko na pinalabas nila na may nakuhang granada sa pagsisearch ng bahay ng client ko na isang MNLF commander. At nang kinuna nila ng litrato, yung granada na nakuha, nakalagay sa litrato po yung may giring-giring kung tawagin. Parang atis ang mukha ng granada. So, ganun po yung nakikita ko doon. Sa litrato. Ngayon, nung umupo ngayon ng testigo ng pulis na mga tauhan ni Colonel Max Sebastian, at umupo yung taga-para-ordnance na mga taga-Region 12. Sinabi na ito po ang sinuko sa amin ng mga tauhan ni Colonel Sebastian. Itong granada daw ko ang nakuha doon sa suspect. Nung pinapalabas ko yung granada, naku, ano bang nangyari? Pinalabas ng granada, apple ang mukha ng granada, makinis. Hindi na yung sa litrato na atis ang mukha. Panalo ako. Ngayon sa IAS, nagsampa kami ng kaso sa IAS
nagtataka naman ako sa IAS dyan. General Nick Torre, nagsampa na kami ng kaso sa IAS hanggang ngayon. Wala man lang sulat galing sa IAS kung ano nangyari doon. Bakit general na rin ngayon si Max Sebastian? PNPA graduate yun. Kita mo, hindi ako natatakot. Binabanggit ko mga pangalan nila. Kasi totoo ang aking kwento. Kagaya nito, Direk Carion, taga-PDEA kayo. Hinahamon kita, balikan mo yung kasong yan at sampahan dapat pati ikaw ng murder. At hayaan nyo na ipatunayan nyo sa korte na talagang totoo na may granada kang dala yung taong yan bago nyo pinatay. Unfair naman. Tanong ko ngayon sa inyo, sa ganung sitwasyon, paano magiging guilty si Duterte dyan? Unfair naman para sabihin natin si Duterte guilty sa ganung sitwasyon. Utos ba ni Duterte yan? Very clear naman na wala si Duterte sa lugar na yun. Kaya nga dapat kayo na mga operatiba na nagre-report na may namatay sa inyong operation ay automatic na kung ako ang inyong boss, automatic na yan na may isasampa ng murder cases laban sa inyo sa korte at kayo na bahala mismo magpapatunay sa korte na totoo yung kwento ninyo na nanlaban ang mga taong namatay sa inyong operation. At least sa operation ninyo, may nakalagay dyan kung sino-sino ang kasama sa operation. Ganito po yun ang batas sa ebidensya. Kapag inamin na isang tao na nakapatay siya, ang burden of proof ay nasa kanya para magpatunay na justified ang pagpatay niya. Kaya dito, ang mga PDEA dito sa sample kong ito, kasuhan kayo ng murder at patunayan ninyo na sa balikat ninyo magpapatunay na justified ang pagpatay ninyo. Hindi ko mo nangyari ito 9 years ago. 9 years ba? 2012. Hindi, 6 years ago. Nangyari 6 years ago. Tingnan natin 6 years ago ba? O nangyari ito March 26, 2019. Kung nangyari ito March 26, 2019, hindi na siya sakop ng ICC. Kasi hanggang March 16, 2019 lamang sakop ng ICC. Pero nevertheless, it doesn't need an ICC for us to get justice for this Bicolano na pinatay. Kaya, I am demanding from the leadership of the Philippine Drug Enforcement Agency to file a case of murder against all PDEA officers involved in this operation and let them prove to the court that the act of killing that Bicolano was justified. Di ba? Ganun lang kasimple. At bakit tuloy? Unfair naman yung sa boss ninyo. Si Duterte, saksya lahat ang sumalo niyan. So, yan lang po ang ating mag-shoutout na basa lang ako ng mga mensahe rito. Si Pastor Rodi Rabi, good evening po. So, may pumasok dito, sabi na, I see you. Supreme Court strikes down second pleasure. Thank you for informing me. Basahin ko 'yun ng nabasa ko yung decision, binaliktad na naman nila. Alam mo yung mga second place rule na 'yan, pabaliktad-baliktad yan dati ay yung no second place rule ang mangyari. Ngayon sa panahon ni Conchita ni Maria Lourdes Sereno sa kaso ni Kasan Makudi Makiling case na kinasuhan ang kaswagan na mayoral candidate na si Arnado, nanalo, pero dahil Amerikano at binigay kay Kasan Makudi Makiling ang pagiging mayor ng Kauswagan, Lanao del Norte. Yan ang pinakahuling, yan ang decision na yon ay binaliktad din ang dati na no second place rule. Ngayon, binalik na naman ang second place rule. Kaya, yung ganun po ganun sitwasyon hindi pa rin settled hanggang ngayon. So, pwede pa rin humabol siya abanti kung gusto niya. At tustingan niya at baliktarin niya naman ulit. Pang ilang baliktad na yan, na ruling na yan. So, hey, I'm okay.
save all and go save all animals, go vegan. Vegetarian pala to si ano. Hey, I'm okay. So gano'n naman po ang aking sigaw dito. Dapat ang lahat ng pulis na involved sa mga namatayan ng mga operation sa war on drugs sa panahon ni Duterte kahit hanggang ngayon ay dapat kinakasuhan na kagad sila automatic na murder at bahala sila magpatunay sa korte na hindi nga sila nagkakasala. Magandang gabi po, bayan.